Punta rito, airport press to, mahirap na. Baka pag may pinuntahan ako at may iba akong kasama, nasa front page na tayo agad. Airport yata yan. Anyway, I'm so happy to be here. At thank you for all your congratulations. Alam niyo po, napasabak lang naman tayo dyan, to be candid about it. Napasabak lang naman tayo sa NPC dahil dito rin sa kaibigan ko. Si Bambi is also an old friends from way back. Magkasama kami niyan sa City Hall, sa DILG pa, at very loyal din yan. At isang araw pumunta kasi sa akin, siya ay medyo masama ang loob at siya daw ay pina-atras sa pagtakbo ng direktor. So sumama ang loob ko, sabi ko, bakit ganon? Kasi di ba National Press Club, dapat press freedom, di ba? Kung free ang press, kung sino gusto tumakbo, dapat free din. At bakit mo kokontrolin ang kahit sinong miyembro na gustong tumakbo? So sabi ko, sige, para ma-vindicate ka lang, tingnan natin. Kasi last minute ako with barely 3 weeks to campaign, bahala na ako. Pero nung nag-iikot ako, naririnig ko na yung mga gripes ng mga tao. Ganito, ganon. Sabi ko, teka muna, kailangan yata talagang ma-reforma itong National Press Club. Kasi sabi ko nga, eto, harapan na, ayoko naman yung nagsasalita tayo behind the backs of the people at na naroroon. Sabi ko nga, continuity is one thing, stagnation is another. Hindi naman pwedeng paikot-ikot lang. Kasi ang dami namang deserving ng mga young people, not only from Manila, from the province. Kaya sabi ko, very briefly, ang hihingin lang nating reforma muna dyan ay to make it inclusive. Kasi national National Press Club. Hindi naman Manila Press Club. Hindi naman 10 tao press club o 20 taong press club. National. So bigyan natin ng chance yung mga young blood, bigyan natin ng chance yung mga nasa probinsya. Kaya ang unang-unang proposal ko dyan na sinushoot down nila, sabi ko, lagyan natin ng AVP for Luzon, Visayas, Mindanao. That's number 1. Kasi nagiging Manila-centric National nga tayo Number 2, sa teknolohiya natin, baka naman pwedeng online voting na may safeguards para lumawak yung voter base. And number 3, although hindi naman natin siyempre masusupil ito, bigyan naman natin ng benefit of the doubt yung ibang mga aspiring leaders ng press club. Huwag natin pipigilin. Huwag natin sasabihin, ikaw hanggang treasurer ka lang. Ikaw ganito, ikaw huwag kang tumakbo. Ikaw ang tatakbo, ikaw ang susunod. Mahirap yun huwag na tayo mag-eleksyon kung ganon. Di ba? Bakit ba tayo nag-eleksyon? Are we just going through the motions? Yun lang ang akin. Ngayon, sabi nga nila, 2 lang kami na lumusot doon sa independence. Sabi nila, 2 yung opposition. We should not even be thinking of opposition ruling party. Wala namang partido yan, press club yan In fact, dapat ang gawin dyan para yung sa IBP elections. Walang partido. Lahat independent, walang party. Hindi naman hindi naman gobyerno to, hindi naman parliament to, hindi naman legislatura to. Bakit may partido? Bakit ganon? Alam nyo, ganyan din ang integrated bar of the Philippines noon, kami mga abogado, may party-party. Ang ginawa ng Supreme Court, pinagbawal, umayos, wala ng factionalism. That is how we are supposed to be. We should be one club. Hindi, grupo nito, grupo niya, then pipigilan mo tumakbo, sana tanggalin na natin yun. That's very bad practice. So, yun lang naman.